Yun oh. What's up mga idol? So live tayo ngayon. At shoutout sa lahat ng mga followers natin. Mayroon tayong titesting ngayon na IC regulator. So para ito sa components ng alternator. Ito ang IC. Ayan. So bago natin ikakabit, so ganito ang technique namin sa shop kapag ganito mga IC. So test muna namin bago ikabit. Yan. So ito yung ginawan ko ng sharing knowledge. So nabuksan na namin yan. So nakita naman siguro ninyo yung long video. So ito yung indicator light or magic eye. Ito naman yung charging. Yan, dapat pagka mag-test tayo mamaya, bagya itong ilaw, ito ilaw yung din bagya. Tapos pagka nag-trigger na yung IC, mamamatay yung magic eye, iilaw ito ng malakas. So ito sige, install dong. Ito, papaliwanag natin to ng konti yung IC. Kung alin yung connection, yung positive at saka yung ground. So connection din dito sa kanyang bali rotor niya o sa may carbon brass, ganyan. Ito sa may carbon brass ito. At ito sa may indicator light. Yan, sige, set up mo. Ito ang una mong i-set up ay ground. So ito negative yan, yung ground position. Sige. So dito naman itong wire na ikakabit mo ay sa may part ng charging. Yan. Dito niya kinabit yung dalawang yan, alligator clip sa may carbon brass. Sige. Kailangan hindi mapag-abot yung dalawa na yan dahil delikado. Meron kasing components dito na mga transistor mahirap na maputol, kaya gagamit talaga ng lights or merong components yan na magnetic. So ito ay style namin. Sa ibang shop ay iba rin ang pagtitest. Yung iba ay ohms tester. Sige. Yung ito naman na connection na kakabit dito. Ito naman yung dalawang alligator clip, yung connection dito. Sige. Mas maganda din ito live. Yan. Ngayon idikit mo ng konti daw yung pag-unang susi. Sige. Yan. Dahil bagong bukas pa lang ito, so hindi pa na-try ni Numan. So i-off kunwari ang susi, bunutin mo. Pag on, yan, bagya ilaw. Sige, kunwari i-start ito. Teka lang dong. Ito siya ang magti-trigger dito sa kanyang igniter ay battery din ng 12 volts. So sige, install muna natin ito sa may battery. Yan, dahil ito ang magti-trigger yung isa. Pag unang susi, yan, bagya siyang iilaw. Ito ay exciter. Sige, kunwari i-start, lalagyan niya ng supply. Yan, oh. Ito yung indicator light sa dashboard or sa may panel board natin. Yan, oh. Tanggalin mo yung trigger. Pag off ng kunwari ng engine, ganyan. Pag start, sige. Ayan, no. Namatay ang indicator light. So umilaw, lumakas yung charging na bulb natin. Off ng engine, kunwari. Pag off naman ng susian, ito, sige, bunutin mo. Yan. Yan, no. Ganyan ang bag-test ng IC regulator dito sa shop namin. Pero sa ibang shop naman is iba ang kanila naman na tester. So okay, approve. Pero dito kabit na ito. So sa magtatanong kung bakit magpapalit kami ng IC, ang ginagawa namin ngayon, yung issue ay ito ay kakaiba. Dahil nagpalit ng baterya yung may-ari. Ngayon ito ay rare issue, yung rare issue or charging system ng alternator. Kailangan pag nagpalit ng baterya or bagong kabit yung alternator, ito papakita natin dahil ito yung viral natin ngayon na video.
So hindi ko akalain na abot ito ng 100k mahigit. Nag-viral ito ngayon, yung amperes natin. Ito ay gamit na gamit. So pag nagsukat ka ng dito sa may live, akin na yung rectifier. May rectifier dyan na pakita natin. Ito yung rectifier. So ito yung negative side, ito yung positive. So ito, mayroon itong bolt na nakausli. Ngayon pag nagsukat, yun ang sinusukat natin, yung daloy ng kuryente. So gagamit tayo ng volt, amperes. Pero gagamit din tayo ng voltage meter. Meron tayong voltage meter, or yung gamit namin is yung tester talaga na ohms. So ito, gamit na gamit namin sa shop. Pero sa iba ay gumagamit lang talaga ng voltmeter. So depende na sa ibang shop yun. At dito namin hinuhuli kapag mag test ng alternator. No? Hindi ko akalain nag-viral ito ngayon, yung amperes. Yung pagkabit lang ng amperes yung content ko, pero hindi may iwasan yung iba-iba na technique or yung karanasan. So nagpang-abot doon sa comment section. Walang problema naman yon dahil sa based in my experience, hindi yun nakabase sa libro or sa book of automotive. Yun ay based in field experience. Kaya shoutout sa lahat ng mga followers natin, yung mga hiding viewers. Shoutout sa lahat. So pinakita natin ngayon yung IC regulator, live na live, actual. Dahil yun nga, ang problema rito ay rear issue. Nagkabit sila ng bagong battery. Hindi sila compatible ngayon yung alternator at saka baterya. Tumaas yung karga. Tumaas bigla yung karga. Dinama yung components. Nagloko tuloy yung IC regulator. Tinamaan yung rotor. Sa mabuti na lang yung rectifier, sa mabuting kalagayan pa naman, hindi siya sumabog or hindi siya putukan. Dahil madalas kapag magka-problema yung overcharge, itong diode, itong rectifier diode, may isa o dalawa ang sasabog dyan kapag overcharge. So ngayon ikakabit na natin itong IC dahil na-test ng ating isang warrior. Kapatid ko yung test. So ayan, ready na yan ikabit dong, no? So yun, no? George Castillo, yun, no? Tsuhin ko to. Mayang hapon sa inyong tanan diha to. Shout out sa akong agaw nga gwapo, agaw Glenn. Yun, no? Shout out si mga Choy. Si Glenn is naa sa balay, nagkuha og slip ring. Yun, sa component sa alternator nya, kamulo pa mi diri og kuan ron, medyo troubleshooting nya, live ta kamay. Meron din akong ipapakita. So ayan, main cable ito ng ayan, main cable. So kapag makitaan lang ng ganito, ito ang pinagbabatayan ko kapag sunog na ito or hindi pa kumaga ito, makikita naman sa balot. Kumaga parang ito, makikita parang itlog na lang, yung medyo disclaimer lang tayo, parang itlog ng kalalakihan yan, pero sa totoo lang ganito dapat kakinis yan. Ngayon kapag ganito na ang makikita, pag dito sa shop ang ginagawa ko, hihinangin yan, end to end, hinihinang yan dito. Yan yung battery lag. Ang original is walang hinang yan. Yan, yan, walang hinang yan. Kaya hinihinang ko. So sa ibang shop at sa na-upload ko na video, sa hinihinang ko na kuan doon, content is na nagpang-abot yung mga magagaling na technician, kaya sa kanila na yon. Pero para sa akin dito, hininang ko yung main cable.
lalo na pagka hard starting ang problema. At isa sa problema rin nga ganitong issue is yung mga nag-overcharge yung kable niyan. Sure na. Ito. Anong kulang dong? Slip ring na lang para tuloy-tuloy. So, yun, shoutout sa lahat natin mga followers dyan. Lahat naman ng mga sinishare ko rito is based in my field experience. So, madalas yan, base lang sa field experience ko. So, sa book is hindi naman ako nakapagtapos, hindi ako engineer. Pero nagre-research din tayo. Tinitingnan natin yung mga possibly or ano bang magandang gawin. So, nasilip ko yung, na-compare ko naman yung field experience ko is okay naman siya. Na-adapt at napatunayan naman natin na goods. Meron tayong na-share yung mga pinagbabawal na technique, kagaya ng mga power window. Pinagbabawal na technique yon. Pero hindi pinisa iba kung i-adapt nila. Pero dito na sa, ayun na. Dumating na yung slip ring. Ito. Sira na yung slip ring. Ayan, lumalim na. Kaya ora mismo magpapalit tayo. Yung ikakabit namin. So, itong klase na slip ring, Toyota type. Hindi basta-basta ito lalalim. O minsan kasi itong slip ring lumalalim ito. Yan nakikita natin sa video. Lumalalim ito. So, ito ang ginagawa namin. Magpapalit ng slip ring. Yan. Medyo technical na rin ito. So, very technical. Ang importante makuha natin yung sukat sa ibaba para pag naikabit, hindi sila magkakuhan sa carbon. Kailangan magkatapat talaga sila. Yan. Nakaabot gid ko sa imong live to. Yun, nag-comment yung aking chewin. Yun shout out si Mohamed Choy. Nasa Manila to ngayon, chewin ko. Nanonood akong kauban na bodyguard to para makamao kuno sila. Yun grabe, napaka-technical ang trabaho nito, Choy. Very technical. Kaya siguro napapansin nyo sa ginagawa kong content is minsan minumura na rin ako. Medyo natatawa rin ako ron. Kagaya nung sa power window yata yon, minura ako. Pero okay lang. In part of yun sa content natin. But at least hindi ako nagbibigay ng sharing knowledge kung ikakasira or masusunog lang din naman ang unit. Kagaya ron sa power window. Kung sabi nila ay masusunog talaga pagka ang yung salamin ay yung pag-inangat mo may problema sa kanyang mechanism. Masusunog ho talaga ang motor or makunat siya. Lalo pag kable ay nag-expire na ang grasa, makunat ho siya pagka pinaangat or napataas siya. At saka yung gilid ng salamin, meron niyang mga yung goma. Isa yan sa problema. Kaya bago mag-direct or mag-bypass doon sa tinatawag na brush contact ang tawag nun. Pero sa akin dating ko ay akala ko thermal fuse. Pero hindi rin siya matatawag na thermal fuse. Yun lang term na brush contact. George Castillo, basic na nimo to. Salamat. Salamat, Choy. Nagsisharing na-analyze lang din ako dahil yung natutunan ko sa mga mentor ko, binabahagi ko rin sa mga baguhan. Para to sa mga baguhan, yung mga sharing knowledge natin. Para makatulong. Meron kasing nakikita natin dito sa is naghihingi sila ng mga advice. Dito minsan nag-PPM sa atin. Kaya to. Kagaya nung sa Ampers, hindi ko akalain nag-viral siya. Dahil meron akong kaibigan ng mga mekaniko at saka driver, hindi nila gaanong mamonitor yung charge nila. So sabi ko, gamitan mo ng voltmeter at saka ampere gauge. So sa voltmeter, alam nila gumamit. Sa ampere gauge, ang akala nila, ito, babahagi natin. Akala kasi nila, itong positive ay nasa positive din ng baterya. Ang akala naman nila, itong negative na ito ay ikakabit dito sa kabilang pulo ng baterya, which is sabi ko sa kanila, hindi pwede yan. Kaya nagbahagi ako ng ampere gauge. So ayun, hindi ko inaakala.
sumabog na lang bigla yung views. Naging viral ito, 100k mahigit. So merong nagko-comment doon yung hindi naggagamit ng amperes. Para sa akin, pag troubleshoot ako ng mga new models ngayon, kahit anong modelo pa yan, 2025 man yan, gumagamit ako ng scanner. Pagka modelo, gumagamit ako ng scanner, gumagamit ako ng voltmeter, gumagamit ako ng ampere gauge. Kapag ka alternator ang sinusukat ko, doon ako sumusukat doon sa may live, yung tinuro natin doon sa may nag-viral ko rin na ampere gauge. Ang hindi naintindihan ng iba, yung amperes at saka voltahe, akala isa lang. No, magkaiba ang volts at saka amperes. So kung ayaw maniwala, research nyo na lang para mas mabilis tayo. Mahirap makipag-arguhan. So doon sa comment section ko is grabe, bakbakan talaga ron. Doon makikita kung sino ang veterano. At yung sa akin naman is based in my experience lang, at hindi ko pinagmayabang yon. Tumutulong lang din ako dahil para sa mga baguhan is mabubuksan naman yung kanilang another yung journey in knowledge. So tayo naman ay may karanasan, hindi basta-basta na karanasan, matagal-tagal din, dekada na karanasan. Kaya pag nag-sharing knowledge is halata naman na may alam. Kaya yung comments minsan nanghuhuli yan. At yung pagko-comment natin is hindi maganda, ayun, yari ka, disgrasya ka sa nag-comment dyan. Kaya yung sharing knowledge natin is purely tumutulong tayo sa mga baguhan. Kaya shout out sa lahat ng natulungan natin, yung mga baguhan o sa mga pursigidong gustong matuto. Yan. So medyo nabiblink na rin yung ating cellphone, malapit ng malobat. So shout out sa lahat ng mga followers natin. Boss Dimas Dinisilio, yun yung tiyuhin ko si George Castillo at si Manong Richard Castillo, mga bodyguard ito. So shout out sa inyo mga choy, mga tiyuhin ko to, mababait na tiyuhin ko. At sa lahat ng kasamahan ni George Castillo, shout out. Sa lahat din ng mga hiding viewers natin, followers, top 1, yun dumagdag na ko na top 1, so medyo napalaki na. Salamat, welcome to my home account dito sa medyo pa special natin, dahil nagbibigay tayo ng mga sharing knowledge. Hindi natin pinagmamayabang yung ating mga trabaho, kundi nagbibigay lang tayo ng kaalaman. So ayun lang mga idol, salamat sa lahat ng tumatangkilik ng ating mga ginagawang sharing knowledge video. Lobat na, nawa na ako sa cellphone ko. Ayun, God bless sa atin lahat.